Hello Upward Youth! Kamusta na kayo dyan sa bahay pare? Gusto kong lang sabihin na miss ko na kayong lahat and it's an honor na kahit malayo ako makapag-share pa rin akong devotions para sa inyo. So kung hindi nyo ako kilala, ako si Jeremy Bautista, isang Bible student dito sa Amerika. Last year nung August hanggang December, nag-internship ako dyan sa Bahay Pare Bible Baptist Church. Later this year din, babalik din ako dyan para maging full-time worker. So, ang topic natin ngayon para sa ating devotions is about gossip o yung chismis. Sa ating mga Pilipino, mahirap alisin yung pagiging chismoso at chismosa natin, di ba? Nasa dugo na natin yan. Pero, titignan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa gossip. So, una, babasahin natin ang Ephesians chapter 4, verse 29. Basahin natin, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers." So ano ba yung ibig sabihin ng verse na to? So i-breakdown natin, tignan natin ulit. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Anong corrupt communication na sinasabi dito? Anong ibig sabihin nun? Para siyang masamang pananalita. So yung communication, yun ay yung speech. And yung corrupt sa context na to is rotten or worthless or useless. Gusto ko lang na-imagine nyo yung rotten vegetables. So yung rotten vegetables ay maamoy, worthless, hindi na magagamit. So ganun rin yung speech natin kung corrupt yung speech natin, yung communication natin. Tuloy natin, but that which is good to the use of edifying. So yung pananalita natin, yung speech natin, hindi dapat siya nakakasira ng tao, kundi, sabi dito, good to the use of edifying. Edifying means building each other up, that it may minister grace unto the hearers. Dapat yung mga salita natin, yung mga salita na lumalabas sa bibig natin, it should bless or benefit people who hear our words. So una, titignan natin yung ano yung pagkakaiba ng news sa gossip. Ang news ay information shared to inform. Kapag sinabi ko si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas ngayon, nag-i-inform ako. So yun ay news. Kung sinabi ko sa iyo na yung Burj Khalifa is almost 3,000 feet, yun, news yun. Pero ano naman yung gossip? Yung gossip naman is information shared to entertain, to judge, or to damage. Alam mo ba yung ginawa ni yung nag-ano siya ng yung alam nyo na. Alam nyo na yung anong tunog ng chismis ng gossip. So gossip reveals a proud heart that enjoys feeling superior. And gossip often comes from insecurity and pride. So second, what is wrong with gossip? Ano yung mali sa pagchichismis? Alam naman natin mali yun, pero bakit mali yung gossiping? So gossiping is a sin. Basahin natin yung Romans chapter 1 verse 29. Sinasabi ni Pablo, isa sa mga mangyayari kung nireject ng mga tao ang Panginoon. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers. And tuloy natin sa next verse, yung unang word, and backbiters. So ano ba yung whisperers tsaka yung backbiters? Yun yung i-highlight natin. So yung whisperers, yun yung mga taong pinag-uusapan yung iba ng pasikreto. Yung backbiters, which is slanderers, yun naman yung mga tao na harap-harapan na dinidestroy ka or sinisiraan ka. So, gossiping is a sin. Makita natin sa verse na to. And gossiping can spread false information. So, isang piece ng information, hindi siya kailangan maging false na para maging gossip. So, you can still gossip even though a piece of information is true. Kung yung intentions mo is to entertain, or to judge. Minsan may mga bagay na hindi natin business na pag-usapan, pero dahil gusto nating mag-judge or mag-entertain ng ibang tao, pinag-uusapan natin. So gossiping on the long run can corrupt
information. Sabihin nga natin, yung pinag-uusapan natin ay totoo. Pero sa dami ng tao na nagpapasahan ng information na yon, along the way, mag-iiba yung katotohanan. Nag-iiba yung story, di ba? Gossiping causes division. Proverbs 16:28, a froward man soweth strife, and a whisperer separateth chief friends. So kung mapapansin nyo, kung may chismis na nangyayari na nagkakaroon ng maraming mga teams, di ba? Mga sides. So, ganun nangyari, nagkakaroon ng division. Nawawala yung unity dahil meron ng mga nagkakasangga. So, alam na natin kung bakit mali yung gossiping. So, ano ba dapat yung gawin natin kung makakarinig tayo ng gossip? Ang kailangan natin gawin ay hindi makinig. Don't listen. Proverbs 17 verse 4. A wicked doer giveth heed to false lips, and a liar giveth ear to a naughty tongue. So kung may nagsasabi sa atin ng mga chismis, huwag nating i-entertain. So sabi nga din sa Bible na kung may mga temptation, which is chismis, pwede maging temptation dahil parang masarap pakinggan, masarap pag-usapan, kailangan nating lumayo sa mga temptation na yun. So una, don't listen. And pangalawa, redirect the conversation or sa pag-change topic or sa segue. Kung merong may gusto makipag-chismisan sa inyo, ibahin nyo lang yung topic. Para din sa sake ng taong yon, para hindi sila magkasala. Kung alam mong mali yung information na sinashare sa'yo ng tao, defend the absent person who is being talked about. So imagine nyo lang kayo yung naging subject ng usapan ng mga tao, and not in a nice way. I-wish nyo na merong magde-defend sa inyo. So treat people how you want to be treated. So paano natin maiiwasan yung gossip? Binibigyan tayo ng Bible ng mga paraan kung paano iiwasan yung mga maling bagay. So una, don't hang out with gossipers. So Proverbs 20 verse 19, he that goeth about as a talebearer revealeth secrets. Therefore, meddle not with him that flattereth with his lips. So naniniwala ako sa kasabihan na you are who your friends are. So yung mga kaibigan, ini-influence nila yung isip mo. So you should hang out with friends who are godly, who loves the Lord, not with friends who will cause you to sin. And pangalawa, guard your mouth. Kailangan natin i-control yung mga sinasabi natin, di ba? So Proverbs 21 verse 23, whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Kung meron mga bagay na pumapasok sa isip natin na hindi dapat sabihin, kailangan nating pigilan yon. Which brings us to our third way to avoid gossip, which is to edify people. Don't bring them down. So 1 Thessalonians 5:11, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. So sinasabi ng verse na to is to encourage one another and build each other up. So dahil mga sinasabi natin sa isa't isa or about sa ibang tao is to encourage them and to build them up. Hindi para siraan yung tao. We need to encourage one another and build each other up. So gossiping is a sin. And merong mga tao na nasasaktan dahil sa gossip. And gossiping, it doesn't belong to the Christian life. So we need to learn how to guard our mouth. Say the right things. We need to edify one another. Hindi siraan ang isa't isa. Kung bago ka man dito sa youth group namin, masaya kami na nandito ka. Meron lang kaming gustong i-share sa'yo. Here's a question. Saan ka mapupunta kapag ikaw ay namatay? So, alam natin meron dalawa yan, di ba? Merong langit at merong impyerno. Siguro iniisip mo na siguro mapupunta ako sa langit dahil marami akong nagawang magandang bagay. Pumupunta naman ako sa church lagi o mabait naman ako sa mga tao. Or baka iniisip mo na most likely sa impyerno dahil marami akong kasalanan, marami akong nagawang mali. Pero alam nyo ba na merong paraan para malaman natin na 100% tayo magiging sure
na mapupunta tayo sa langit. So una, merong bad news yan. Makita natin sa Romans 3:23 sa Tagalog na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo nagkasala. Sure ako na makakaisip kayo ng time na nagkasala kayo this week. Heaven is a sinless place na bawal yung kasalanan. So ang katotohanan, wala sa atin na deserve na mapunta sa langit. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano yung kamatayan na sinasabi dito? So dahil sa kasalanan natin, our sin separates us from God, which also leads to our spiritual death, which is sa impyerno. So lahat tayo, deserve natin yung impyerno. Pero bakit ko sinasabi sa inyo to? Para lang sabihin ko na deserve natin yung impyerno. Dahil meron tayong good news. Meron pang pag-asa. Alam natin na si Jesus ay dumating sa lupa. Hindi tayo makakapunta sa langit sa sarili nating mga efforts. Hindi tayo makapunta sa langit dahil mabait tayo or lagi tayo nagcha-church. Although maganda yung mga bagay na yun, di ba? Pero, dahil sa kasalanan natin, kahit ganong konting kasalanan lang natin, yun yung nagpapapigil sa atin na makapunta sa langit. Pero dahil alam ng Diyos na hindi natin madadala yung sarili natin sa langit, ang Diyos na ang gumawa ng paraan. Sabi sa John 3:16, ito ay sapagkat sa ganitong paraan, inibig ng Diyos ang sanlibutan. So minahal ng Diyos ang sanlibutan. Sino yung sanlibutan na yun? Ikaw, ako, lahat ng tao sa mundo. Minahal niya. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yung anak na yun? Si Jesucristo. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Kung sino mang sumampalataya sa kanya, sumampalataya saan? So alam natin yung story na si Jesus ay nagpapako sa krus, di ba? Pero bakit siya nagpapako sa krus? Para bayaran mga kasalanan natin. Dahil hindi natin kayang bayaran mag-isa. Si Jesus na yung nagbayad sa ating mga kasalanan. So, kung sino mang sumampalataya sa kanya, sa ginawa ni Jesus na namatay siya para bayaran yung mga kasalanan natin, sabi dito ay hindi mapahamak. Mapahamak saan? Hindi mapapahamak sa kaparusahan ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan na yun? Yung buhay na walang hanggan na yun ay sa langit. So, ang tanging paraan lang na mapupunta tayo sa langit, hindi dahil sa mabuting gawa natin, dahil sa pananampalataya kay Jesus na namatay siya para bayaran yung mga kasalanan natin. At kung di pa sapat yun, basahin natin yung Ephesians chapter 2, verses 8-9. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ang kaligtasan ay hindi dahil sa ginawa nyo. Ang kaligtasan ay dahil sa ginawa ni Jesus na namatay siya para bayaran yung mga kasalanan nyo. At ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos. So ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Hindi mo lang kailangan bayaran yung regalo. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Wala kang makikita sa langit na kapag tinanong nyo, bakit ka nandito sa langit? Walang sasagot na dahil deserve ko dito, dahil gumawa ako ng mabuti. Ang marinig nyo lang na mga sagot ay, nandito ako sa langit dahil nanampalataya ako kay Jesus na namatay siya para sa aking makasalanan. At dahil ginawa ko yun lang ginawa ko, nandito ako ngayon sa langit. So, ang tanging paraan lang na mapupunta ka sa langit ay sumampalataya ka kay Jesus na namatay siya para sa iyong mga kasalanan. At kapag ginawa mo yun, sigurado ka na mapupunta ka sa langit. So, yun lang devotion ko ngayon. Sana na-bless kayong lahat. I will see you soon and God bless you all.